Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, October 22 na po, 2025, banta ng panibagong low pressure area po ang nagbabantang pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po aalamin natin kung ito posibleng maging bagyo dahil ito po nasa medium chance na category para maging isang tropical depression. Aalamin din po natin ang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho tayo magpatuloy, ako hihingi muna ng isang pabor na i-like nyo yung ating update para tumaas ang engagement natin at makaabot ang update natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So tara, samahan nyo ako, tapusin natin yung update, no? Tignan muna natin yung live weather system na ating ginagamit. So ito ho yung pinapakita sa system natin. Meron pong panibagong low pressure area ang namataan at ito po meron pong lokasyon ngayon na 435 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Sa ngayon, ito mahina pa naman, nasa 35 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Pero binigyan na po agad siya ng second category or yung tinatawag din natin na medium chance para maging isang ganap na tropical depression. Kung pagbabasihan naman natin yung kanyang direksyon, hindi naman siya actually pababa, no? Nakikita nyo naman yung tumbok ng direksyon niya, hindi ho siya pababa. Pero may mga posibilidad dahil po sa pressure ng hangin pababa. Itong hangin po na yan, tinatawag po natin yan na northeasterly wind blow. Medyo mabilis yung hangin na yan, pababa ho yan. So ang tendency po niyan ay hatakin niya pababa ito nga pong low pressure area at pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kapag mas lumapit po yan, maaapektuhan na po ang ilang bahagi ng extreme northern Luzon. Kasama ho dyan ng Batanes, ang Babuyan Islands, at makakaranas po ng trap or extension po ng hangin ng low pressure area. At dahil nga po nasa medium chance na maging isang ganap na tropical depression, ito nga pong low pressure area, ay tinuturing po natin ito na banta bilang posibleng panibagong bagyo na mabubuo sa mga susunod po na mga araw. Mamaya alamin natin yung susunod na pangalan ng bagyo na mabubuo. Ngayon, dito muna po tayo sa tinatawag natin na forecast weather condition. Ito po yung mga lugar na apektado ngayon ng weather system natin. So, dito muna tayo sa area po ng Negros Island Region sa may Central Visayas, sa may Zamboanga Peninsula, sa Northern Mindanao, Saxargen, BARMM, Davao Region. Yung mga lugar ho na binanggit ko na yan ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ngayong araw po ng Miyerkules and madalas po bandang hapon at sa gabi yung nagiging epekto ng mga pag-uulan. Dahil naman po yan sa tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. Yun po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin sa Southern at Northern Hemisphere. So yung impact po ng salubungan ng hangin na yon ay nakakapag-produce po ng mga pag-uulan or sama ng panahon at usually nararamdaman agad po yan minsan mas maaga. At sa umaga pa lang, patanghali, nagkakaroon na po yan ng epekto. Pero may mga tsansa pa rin na magbago. Kaya mas maganda lahigi ho tayong nakamonitor. Ang ITCC ay possible din makapagbigay ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kapag ka nagkaroon po ng moderate to heavy rains anumang oras. Tignan nyo mabuti. Yung salubungan ng hangin po dito sa may bandang Mindanao, nakikita naman natin, no? Umiikot yung hangin dyan, hindi masyado yung impact. Medyo mahina. Pero may iba pa tayong weather system na nakakaapekto sa ilang bahagi ho ng ating bansa. Diyan naman ho, sa may Bicol region, sa Eastern Visayas, Caraga, sa may Aurora at Quezon, tignan natin mabuti. So makikita nyo yung hangin po na to. Ito po yung tinatawag natin na easterlies o yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Kung nakikita nyo, mas malakas yung pressure ng hangin ng easterlies. Kung ikukumpara natin dito sa ITCC sa may bandang Mindanao, no? Iba kasi yung epekto ng easterlies. Yung epekto ho kasi niya maalinsangang hangin talaga. So yung mga lugar na binanggit ko ay posible po makaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies, with isolated rain showers or thunderstorms lalo na ho sa hapon at sa gabi dulot ng easterlies. So bukod dyan, ang Batanes area naman, no, dito tayo sa taas. Sa may Batanes area naman po, ang weather condition po dyan ay patuloy din makakaranas ng maulap na kalangitan, cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po sa tinatawag natin na northeasterly wind blow. So ito po yun.
Yung hangin po na yan, yung tinatawag po natin na northeasterly wind flow. Medyo malamig yung hangin na yan. Kaya nga po dyan sa bandang Batanes, sinasabi nila medyo malamig na yung hangin. Dahil po yan sa mahinang amihan na nararamdaman po sa lugar na yan. Pero syempre hindi pa rin natin inaalis yung banta. Ayan, nagbago na naman yung direksyon ng low pressure area. Dapat tutumbok siya dito eh. Padiretso siya eh. Dito pa kaliwa eh. Kaso pababa na naman siya oh. 'Di ba sinasabi ho natin na oras-oras, araw-araw ay nagbabago talaga ang direksyon ng samahan ng panahon. Mapa low pressure area or mapabagyo, talagang nagbabago kasi yung hangin pababa eh. Hinahatak po siya ng northeasterly wind flow. So talagang ang mangyayari diyan, pababa ho yung magiging direksyon niya kasi wala namang pressure ng hangin. Pakaliwa, padiretso, talagang pababaho. Kaya ang tinitingnan natin dito, yung mga posibilidad kung ito yung madedevelop bilang isang ganap po na bagyo o tropical depression. So mamaya balikan ho natin yan. Meron pa tayong ibang update. Samantalang dito naman po sa Metro Manila, the rest po ng ating bansa na hindi ko nabanggit, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay magiging apektado rin ang tinatawag po natin na mga local thunderstorms, o mga localized thunderstorms. Yung mga thunderstorms po na yan, ay nagpapaulan minsan bandang hapon ho at minsan sa gabi yung bugso ng malalakas. Kasi kahapon nakita naman natin sa ilang parte po ng Central Luzon maganda ang panahon. Pero sa Metro Manila nakakaranas sa mga pag-uulan. Dahil ho yun sa tinatawag natin na localized thunderstorms. Hindi ho kasi porkit umulan ng malakas, isipin na agad natin may malakas na bagyo. Minsan kahit walang bagyo, nagtutuloy-tuloy pa rin po ang mga pag-uulan. Hindi lang kasi bagyo talaga ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Tulad ho nito, ilang weather system na meron tayo. Northeasterly wind flow. Meron tayo niyan. Meron tayong easterlies dyan sa may bandang Central Visayas. At meron din po tayong ITCC or Intertropical Convergence Zone. Baka makalimutan ko, meron din tayong localized thunderstorm at bandang hapon naman at sa gabi ho yung nagiging epekto niyan. So balikan natin yung update natin dito po sa banta ng low pressure area at posible ding maging tropical depression kapag mas lumakas pa o na-develop ng kanyang lakas. Sa ngayon, ito kung titignan ho ninyo, ay papasok na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung mapapansin din natin, meron na agad siyang pressure ng hangin. May umiikot na agad, no? Meron siyang pinakasentro, ito yung pinakasentro niya. Posible, kapag ito ho ay lumakas sa 45 kilometers per hour, lalakas ng hangin, i-consider na natin siyang tropical depression or mahinang bagyo. So, tanong na mga kababayan natin kung ito nga po ba ay kapag naging bagyo, magiging malakas. Well, bago ko sabihin kung magiging malakas, ang susunod po na bagyo ay papangalanan pong Salome, no? O sabi nila, babae naman ang pangalan ng bagyo. So, wala namang kinalaman kung ano ang pangalan ng bagyo sa magiging category o magiging lakas niya. Wala ho yung kinalaman. Pero kung titignan natin sa ating advanced weather system na ginagamit, hindi naman ito makikitahan agad ng potential kung magiging malakas na bagyo, magiging typhoon or super typhoon hanggat hindi pa lumalabas yung tinatawag natin na area of probability niya. Pero ang sigurado po dito ay yung pagpasok niya sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras kung hindi po siya malulusaw. So i-take note natin yan. May chance bang malusaw? Yan po ang tanong ng mga kababayan natin. Etong low pressure area na ito. Yes, kaibigan kabayan, may pag-asa po yung malusaw kapag mas lumapit pa siya ng konti or sabihin na natin pag pumasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasi matatamaan na po siya ng epekto po ng easterlies o yung maalingsang hangin na gagaling sa karagatang Pasipiko. So ito yun, no? Yung hangin ho na yan, medyo mainit yan. So kapag tinamaan niya, ito naapektuhan niya itong low pressure area, hihina lang hihina yan. From medium chance, magiging low at magiging unlikely. Ang isang LPA kapag ka naging unlikely ang category, ay yun anytime pwede pong malusaw. So may chance na malusaw din itong low pressure area. Yung chance naman na mabuo siya medyo mas mataas dahil nga po halos sinasabayan niya yung pressure ng hangin, yung northeasterly wind flow pababa. Marami nagtatanong bakit daw, magno-November na daw po, bakit hindi pa raw malamig ang panahon? Malapit na ring magpasko. Well kaibigan, kung titignan ho natin sa ating weather map, may mga pumipikil kasi sa patuloy na paglamig or pagdevelop po ng amihan or yung northeast monsoon na tinatawag po natin. So ano ba yung mga pumipigil or nagpapabago sa klima natin kaya hindi po lumalamig kahit magno-November na? Dahil ho yan dito sa easterlies.
ang easterlies po talagang bumubuhos na yung kanyang epekto dahil patapos na siya eh. Papalitan na yan ng tinatawag natin na hanging amihan. Yan na ho ang susunod. Ang amihan naman talaga, nag-i-start po yan November hanggang sa Marso. So medyo matagal pa naman, may duration pa yan, minsan nalilate, minsan ho napapaaga. At pagbabasihan din, kung pagbabasihan natin, kapag ka ito pong LPA na yan ay naging isang ganap na bagyo, ito ay magiging kahuli-hulihang bagyo na ngayong Oktubre. At pagka pasok naman po ng November, ay bababa na or malilimit na yung mga bagyo na mabubuo po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa huling pagkatala natin ay 1 hanggang 2 bagyo sa November, gayon din po sa Disyembre. Bakit daw umuunti yung epekto ng bagyo kapag nasa amihan season tayo? Dahil po pag amihan o yung tuyot at malamig na hangin na nanggagaling po dyan sa Mahilaga, yan po kasi ay yung tinatawag natin na pinipigilan niya yung pag-develop po ng mga low pressure area or mga bagyo. So dito sa side naman na ito, ang chance nito matagalan yung pag-develop po ng LPA na yan para maging isang tropical depression dahil kasabay niya yung northeasterly wind flow. Pero dahil nga hindi pa fully develop ang northeasterly wind flow, mahinang amihan pa lamang yan, malalaman natin kung sino ang mas malakas na hangin dyan. Etong LPA or ang northeasterly wind flow. Diyan po kasi tayo magbe-base. Pero kung titignan naman natin, hindi pa siya ngayon magiging banta. Dahil ang low pressure area na yan, wala pa naman talagang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. May mga tendency pa rin or mga pagbabago na kino-consider natin sa kilos at galaw po ng bagyo. So nakikita nyo pa rin ba sa update natin? Ito po, no? Yung dating bagyong Ramil. Ngayon pahina na ng pahina at nandiyan na, no? Sa may patumbok na siya ng bansang Vietnam at wala na yan direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kahit nakikita yan sa ating live weather radar o system, wala na po yung direktang epekto. So wag na natin yan masyadong alalahanin. So ngayon, no, sana ho medyo napakalma ko yung mga kababayan natin dahil may mga naglalabasang update, may panibagong malakas daw na bagyo. Wala pa po, hindi pa natin yan malalaman kung magiging malakas hanggat hindi pa totally na-develop bilang isang tropical depression. Doon pa lang natin malalaman, no, para pag lumabas yung kanyang tinatawag natin na track and intensity forecast, doon pa lang yan malalaman. So tulad ngayon ay meron tayong minomonitor po na low pressure area, meron din tayong 4 na weather system, easterlies, northeasterly wind flow, ITCC at localized thunderstorms. Unang-una, kinakailangan pa rin po natin maging updated at mag-antabay sa lagay ng ating panahon. Yung mga ina-update ko po tuwing madaling araw, sana ho tinatapos nyo ho. Kahit pakinggan nyo lang ho, wala naman pong problema kasi hinihimay-himay ko naman, lalo na po yung mga elders natin na nakikinig, yung mga lolo at lola natin. Alam ko po marami akong mga senior na nakikinig dito. Kaya binababawan ko lamang po at ini-explain ko ng mabuti, one by one, yung mga possible na mangyari o sistema sa galaw po ng ating panahon. Pangalawa, kinakailangan po natin na meron pa rin tayong tinatawag na go bags. So yung go bags na yan, no, tulad na aking sinasabi, yan po merong mga medicine kit, merong food, may pagkain, may flashlight, no, mga emergency backup. Kailangan ho natin yan. Hindi lamang dahil kapag may lindol, bagkus dahil sa posibleng banta ng bagyong mabubuo o weather system na nakakapekto sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Bukod ho dyan, ang pangatlong paalala ko ay pwede hong lumikas o lumipat ng lugar yung mga posibleng maapektuhan ng mga pag-uulan kapag meron tayong malalakas na heavy rainfall warning. Tulad ngayon, meron ba tayong heavy rainfall warning? Wala pa namang nakataas pero mag-antabay tayo dahil possible ang mga heavy rainfall warning dyan po sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil yan dyan ang direktang epekto ng easterlies. Ang easterlies hindi naman actually nagbibigay ng heavy rainfall warning pero pinapalakas ng easterlies ang epekto po ng mga localized thunderstorms na umaabot sa severe thunderstorms. Madalas yan tuwing hapon ho at sa gabi. So yung magiging epekto nun, medyo malaki yung impact. So mas maganda lagi po tayo nakahanda at nakabantay. Yung isang update ko pa at paalala sa inyo mga kaibigan, kinakailangan nga natin na i-check yung ating mga kabahayan, yung mga haligi, yung mga bubong, yung mga light materials yung ginagamit. Alam nyo, pinapaalala ko to araw-araw, hindi ako nagsasawa. Alam ko kayo, siguro yung iba nagsasawa na, pero ako hindi. Kasi importante ito para always pong ma-remind ng ating mga kababayang Pilipino. Kasi minsan, kinakailangan sa atin laging nare-remind para ho nagagawa natin yung mga bagay na yan. Kasi pag hilang nagre-remind sa atin, wala ho hindi ho natin napapansin. Eto ba, importante na
maglinis po tayo ng ating kapaligiran, lalo na po dyan sa may bandang Luzon, Visayas at Mindanao, dahil kapag mayroong mga heavy rainfall warning, malalakas na pag-ulan, posible ang mga biglaang bugso ng mga pagbabaha. So dapat hindi ho natin binabaliwala yung mga simpleng update ko sa paglilinis, pagsisegregate ng mga basura dahil napaka-importante po niyan. Kaya din po, paalala ko din na kinakailangan natin i-safety ang ating mga importanteng gamit, yung mga dokumento, papeles, para ho kapag merong mga biglaang pag-uulan, malalakas na baha, may mga lindol, nakapak na, nakaready na po siya at bibit-bitin na lamang natin. So, ang panghuli kong ang paalala, kinakailangan natin manalangin sa Panginoon sa safety ng bawat isa at itong LPA na yun ay mabilis malulusaw kapag pinanalangin natin ng sabay-sabay. Wala hong imposible. So, itatake ko po ulit yung opportunity ngayong araw po ng Miyerkules para makapag-share po ulit ng Bible verse. So, sana ho nakaabot kayo hanggang dito. So, narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Pilipos chapter 2, verse 6, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. So napakabuti ho ng Panginoon dahil dito sa Bible verse ho na to ay lagi niya ho tayong nire-remind. Actually kahit ako po, dito po sa Bible verse na binasa natin, ako po ay laging nare-remind sa sitwasyon na minsan ay ako ay nag-aalala or nababalisa. Kapag ho kasi tayo ay nabalisa, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos, nai-stress tayo at hindi nagiging okay yung ating pakiramdam. So madalas kapag ganito po ang senaryo na kunyari kailangan natin ng magbayad ng mga bills, yung may mga utang, yung mga kailangan natin ng pangkain, pambili ng pagkain natin, yung mga bayarin, lahat ho yan ay nagbibigay sa atin ng pag-aalala or pagkabalisa. Pero napakalino na sinabi ng Panginoon dito na kinakailangan lamang ho natin ng panalangin, no, na may pasasalamat sa ating Panginoon. So ilapit natin yung ating mga kailangan. Kunwari, for example na lamang po, gusto natin ng ganito, magkaroon tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan, mga blessings, kinakailangan ho natin manalangin sa Panginoon na may pasasalamat or pasasalamat. Kasi, ang kailangan natin dito is magtiwala sa kanyang sinasabi. Ano ba yung sinasabi? No? Una, huwag tayong mag-alala. Kapag ho kasi nandoon tayo sa sitwasyon na nag-aalala tayo, parang ang nangyayari, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Yung iba nag-aalala, alam nyo yung unang nilalapitan nila, mga kaibigan nila, yung mga taong malalapit sa kanila. Pero mas maganda ho, kapag nasa oras ho tayo ng sitwasyon ng pagkabalisa or pag-aalala, ay ang una nating nilalapitan ng Panginoon. Tapos ang mga tao na lalapit sa inyo, yun po yung mga instrumento na ginagamit ng Panginoon para tayo naman itulungan. No? Hindi naman kasi pag nanalangin tayo sa Panginoon na tulungan niyo po ako na mawala yung pangamba, samahan niyo po ako. Hindi naman siya lalabas sa harapan natin. Bagkus gagamit siya ng tao, ng instrumentong tao na lalapit sa atin. For example, kaibigan natin, mga loved ones natin, malalapit sa atin. Yun ho ang gagamitin ng Panginoon para tayo tulungan or sabihin natin sila yung magiging way para gamitin ng Panginoon, magbigay ng bagay na ganito, ng mga blessings. May mga ganun pong senaryo. So dapat po kino-consider natin yan. So ikaw, kaibigan, kapatid, ikaw ba ay nagkakaroon ngayon ng pagkabalisa o pag-aalala? Alam ko lahat ho ng mga naapektuhan ng lindol sa may Visayas, sa may Mindanao at yung mga nakaraang bagyo naman dyan sa may Luzon, lahat ho tayo ay may pangamba at pagkabalisa. Pero kapag babaunin po natin yung salita ng ating Panginoon, lalo na po dito sa binasa natin sa Pilipos chapter 2 verse 6, no, ay gagaan po ang ating pakiramdam. At lagi natin may isip at lagi pong magre-remind sa ating isip na meron pong Diyos na nakatingin sa atin at gumagabay. Kinakailangan na lamang po natin na kumilos din tayo at tulungan din po natin ang ating sarili. Kasi ang Panginoon naman nandiyan naman, no, kinakailangan din makita sa atin. Hindi naman pwede yung na nagpe-pray tayo ng isang bagay tapos nakahilata lang tayo. No, alam nyo, pray without action is nothing, no? Wala, useless ho. Kailangan pag nagpe-pray tayo,
with action. Ginagawa ho natin dahil ang Panginoon ang magpapala sa atin kapag nakikita niya yung kabutihan ng ating puso at yung pagpupursige natin doon sa bagay na gusto nating makuha o makamit na mayroon pong panalangin na may pagpapasalamat. So yan po muna ang pinaka-update natin sa weather. Nasa unahan at ito naman sa pinakalas natin yung salita ng ating Panginoon. At kung nakaabot kayo dito po sa pinakadulo natin, ako'y lubos na nagpapasalamat. Please pa-comment naman po na yung pangalan, taga saan ka, para next update ay ma-shout out po kita. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.